Ang sinasabi po sa mga among the findings, ito lang po, please indulge me. Improper handling of cash advance, Mhm. failure to prove success of confidential operations, unsupported procurement expenses, and prohibited reimbursements. Ito po yung sinasabi na doon sa mga key findings, ito hong bago na audit report nilabas po ng COA. Ma'am, kasi po, kumbaga, kung ikaw lamang hindi sumunod sa Mm. panuntunan at hindi mo pinakinabangan yung pera, meaning hindi mo binulsa, di ba? Mm. Opo, nagkamali ka lang sa panuntunan, pwede sabihin natin na good faith yan, disallowed yan, sosoli ko yung pera, wala akong pananagutan, patutunayan ko. Iba yung usapin na hindi ka sumunod rito kasi nga pinakinabangan nyo yung pera. Meaning, either nakinabang kayo, binulsa ninyo o ginamit nyo sa ibang kaparaanan na hindi pinapayagan ng batas. Ayan, napakaganda ng iyong paglilinaw kaya kinakabahan ako 'pag umuupo dito dahil alam ko magagandang tanong mo. Unang-una, ang tinatawag natin dun ay yung procedural ano, yung Mm. bang nakapag-violate ka laang ng ano kasi nakapag-violate na hindi ka sumunod dun sa batas. Opo. Ay, hindi naman batas, hindi ka sumunod dun sa guidelines, Opo, sa ano? guidelines. Kapag Oo. malinaw na procedural 'yan, kadalasan hindi ano ang COA ng refund kasi wala naman, hindi ka lang sumunod sa batas. Well, Mm. kung Mm. halimbawang walang Mm. consequence, Mm. ano? In Mm. this particular ano, mahigpit ang consequence, eh. Kaya nga lagi nating dinidistinguish, bakit ba nanggawa ng separate guidelines for confidential funds, 'di ba, Mm. Ted? Mhm. Kasi Mhm. nga ito, ibinibigay mo na yung cash, eh. So, ang ibig sabihin dito, nung binabalangkas namin itong guidelines na ito, sabi natin ay, ito ay susceptible sa misuse. Ano? Dahil nga ibinibigay mo na yung cash. Mm. Pagkatapos Mm. ay walang masyadong bulat-latan, di ba? Mm. Certification lang. At pag may konting pagdududa sa certification, that's the time na hihingin mo yung ano. Yun eh, di ba? Mm. So, at lilinawin ko, ano, hindi ito usapin na hindi ka lang sumunod sa proseso or hindi ka sumunod doon sa sinasabi ng guidelines. Merong mga tinatawag nating red flags. Yan. Mm. Nahandun pa tayo sa COA eh, wala pa tayo Mm. sa court. Merong mga red flags na mukhang kaduda-duda na hindi ito kaduda-dudang ginamit ito sa confidential expenses. At yun ang malinaw na inilatag ng ating ICFAO team. Okay, unang-una, pwede ba nating himayin na isa-isa Mm. or Mm. anong Mm. gusto mo? Go ahead, ma'am. Go Mag-dictate ahead na po. ako dito. Opo. Mm. Unang-una, halimbawa, yung 60 million na payment, 62 million na payment of rewards. Allowed yan. Kaya nga pagsasabihin Mm. natin, ay ano ba, sumunod ba o hindi? Allowed yan sa guidelines, magbayad ng rewards. Mm. Pero kailangan, ma-establish mo na para saan yung reward. Mhm. Meron ka bang tinatawag natin na parang na-establish na dahil dito sa purchase of information mo o dun sa binigay na information kailangan mong bigyan ng reward dahil napakaganda at Mhm. nakatulong Mhm. upang maging successful ka sa iyong confidential activity. O, di ba? Yun yung kailangang establish. Ay dito, sinasabi ng ating team at talagay ko'y madaling maunawahan ng ordinaryong tao, ang sinasabi ng certification ay wala namang naging untoward, Mhm. Mhm. untoward incident sa pagprotekta nila sa BP. Eh di syempre, hello. Mm. Mm. Ano ba ang confidential activity dyan, di ba? Kung duty nyo na proteksyonan yung Vice President, at Mm. totoo naman, dahil Vice Mm. President natin yan, paano natin i-justify yung tinatawag nating reward? Kasi sa malinaw na usapan ng reward, kunyari, dito sa information na ito, nahuli mo ang isang pinaka ano na, pinaka delikado, dangerous, nakalaban ng national security, although hindi papatak sa mandato ng DepEd or OVP yan, di ba? Mm. Binibigyan Mm. ko lang na example. Then malinaw na kailangan bigyan ng reward. So dito sinasabi natin, ay yung 62 million mo ay mukhang kulang ka sa paliwanag. Kulang ka rin sa Mm. dokumento. In other words, dahil hindi mo may paliwanag at mali ang documentation mo, meron tayong kaagad na na parang basis for saying, i-disallow namin ito. Okay. Hindi lang dahil wala siya sa proseso, Opo. kung hindi mo napatunayan na tama ang Mm. iyong paggamit. Opo. Now, Mm. yun namang 199 million, ginamit daw sa supplies. Ted, DJ Chacha, ito yung papaliwanag ko ha.
Nung ginagawa natin itong guidelines na ito, madami nagsasabi kasi, oh, hindi naman magaling mag-audit ang COA, bakit ganyan? Kasi nga ho, tinimbang natin yung sensitivity ng ano at saka po yung accountability, flexibility and accountability. Pag sinabi nating office supplies, meron pong nakalagay na kulatilya sa ating joint circular. Kailangan itong office supplies na ito ay yung bagang yung hindi mo ginamit dun sa mga prosesong pwede mo namang gamitin sa ilabas na proseso. Ibig sabihin, meron tayong procurement law Mhm. for procurement of supplies, di ba? Kung ang binili mo namang mga supplies ay at yung kanyang mga dokumento ay hindi magpapanganib, hindi maglalagay sa kapanganiban Mm. ng tinatawag nating mandato mo na tumulong sa preservation or protection of national security, ay kailangan irregular procedure mo siya, 9184. So ang hinihingi ng auditor dito at kasama yan sa joint guidelines, ano, sinasabi sa joint guidelines na okay, pwede naman yung ano, pero kailangan pwedeng humingi ng additional documents ang COA. Yun po Mhm. yung mahalagang nakalagay doon. So ang sabi ng COA ay okay, kung ito'y binili sa pagbili ng computer table, pagbili ng Mm. ganyan, pwede bang mag-submit ka ng dokumento Oo. para natin ma-establish na ay ito bang pagbili nito ay talagang maglalagay sa panganib ng inyong confidential ano na iniingatan. Eh mukhang hindi sila nakapag-submit nun. Ngayon, ano ang delikado dito? Ang delikado kasi dito ay yung tinatawag nating double dipping. Posible na yung binili mong computer, nabili mo na yon under regular operation. So Mm. nagbayad ka na doon, ano? Mm. And then you will use again that information and then ano in this particular ano, i-charge mo sa confidential funds. And therefore, medyo maingat ang joint circular guidelines. Inilagay natin yung kailangan ma-establish mo na ginagawa mo yan at hindi manganganib yung information. Hindi yung tao yung Mm. information na Mm. makukuha mo dyan. Kaya humingi ng additional documents ang COA at hindi nila yan naibigay. So uulitin ko, hindi lang ito hindi nakasunod sa batas, kung hindi nilagyan mo ng parang doubt yung ano na, ay, binili namin yan ng mga computer at mga Mm. computer table or whatever. I'm just giving an example, Opo. ano. Opo. Pero hindi mo naman ngayon maibigay ang kanilang regular na dokumento. Kasi lumalabas, hindi ito makakadelikado doon Mm. sa confidential operation, di ba? Mm. Kailan ba naman magiging delikado yung ano na bumili ka lang ng computer, Mm. gagamitin kunyari ng iyong mga agent? Wala naman, Mm. computer lang yan. Ilabas mo yung resibo. Opo, opo. Ilabas mo yung proseso kung paano kayo nakapili niyan, etc. Di ba? Opo. Now, yung pangatlo, yung tinatawag nating 199 million purchase of information, ito ay paid in advance. Kaya matagal ko nang nabasa yan nung marami silang mga fake news na pinapalabas na kesyo. Hindi naman 11 days yan. Binayaran na kasi yung ano pagkatapos nung dumating yung fund reimburse. Wrong yun. Yan po ay pinag-ingatan din ng mga sumulat at nagbalangkas ng joint circular. Hindi pwedeng ipasa at hindi pwedeng gamitin as reimbursement. Ang ibig sabihin dito, Ted and DJ Chacha, sorry, Ted Opo. and DJ Chacha ay para bang sasabihin natin, kung ang cash advance mo ay na-release ay ngayon, April 21, Mm. hindi mo siya pwedeng gamitin sa expenses mo noong January to March. Very specific ang ating Oo. batas dyan. Bakit? Iniingatan nga natin yung maling paggamit ng sinasabi nating confidential funds. Ayun. So pag tiningnan natin ito, and then ididikit natin dun sa naunang disallowance, nakakakita tayo ng pattern. Ito sana yung pwedeng hagipin ng fraud audit. But this time, pwedeng Opo. hagipin ng ombudsman. Opo. You are looking at the circumstantial evidence, Mm. you are looking at the documentary evidence, and then you're putting in yung tinatawag nating testimonial evidence na sworn naman do sa iba't ibang hearing. And then dinidevelop natin yung pattern to prove sa amin sa COA, kailangan mong ibalik yan. Hindi Opo. valid ang ano. Pagdating sa korte, yung determination. Pero kung nakapag-fraud audit, kayang pasukin ng COA yon. Kasi nandun yung titawag natin na determination of the presence of fraud. On the basis of which, kapag na-establish mo yan, you can recommend the filing of criminal charge. So, yun po yung ating proseso. Gusto nating linawin po ito. Opo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph,
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa